Gandang umaga. Pang nararamdaman na natin yung malaking impact pag wala ang mga kabataan sa simbahan. Dahil karamihan nasa ibang bansa na, ay isang ibang probinsya pa lang. Talagang ganun. Pero nandyan pa rin naman yung iba na papalit. Hopefully, papalit sila sa mga umalis. Masama ba ang maging makulit? Ayan. Ang gospel ngayong umaga ay kwento ng isang ina na nagpakita ng kanyang taimtim o malalim na pananampalataya para sa kanyang anak na babaeng sinapian ng demonyo. Dahil sa kanyang paniniwala, kumbinsido siyang si Jesus ang Mesiyas, nagpumilit at nagmamakaawa na pagalingin ang kanyang anak, kahit na masakit sa kalooban ang naging pagtugon ni Jesus. Pero kahit na ganoon, hindi siya tumigil na purihin ang Diyos at sambitin ang kanyang panalangin. Hindi madali, pero tumugon si Jesus sa huli. Kaya sinabi ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. At itong pananampalatayang ito ay nagpapaalala sa isang kwento sa Gospel ayon kay San Lucas sa chapter 18. Ang talinghaga ng biyuda at ang hukom. Sa bandang huli, ang kanilang pananampalataya ay ginantimpalaan. At some point, tayo din ay parang ang ina na nagpupumilit at nagmamakaawa kapag tayo'y humihingi ng pabor. Sa tagpong ito, ipinapakitang ang pagpapala ng Diyos ay ibinigay sa lahat ng naniniwala at ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. At ang Panginoong Hesus natin ang tulay natin sa Diyos. Yan ang sinasabi ng Salmo. Ngayon, magkaroon man ng delay sa ating mga panalangin, dapat pa rin nating palakihin o palaguin ang ating faith, pananampalataya. Ang babae sa gospel, imbes na mawalan ng pag-asa, itinuloy niya pa rin ang kanyang pakiusap, ang kanyang kahilingan, nananawagang kaawaan siya ni Jesus. Madalas, pagdating sa ating mga kahilingan ng prayers, meron tayong timeline. Gusto natin may timeline. O di naman kaya, minsan, ay nagdadamdam o nagagalit pa tayo kay God dahil nade-delay ang ating mga nire-request. Pero, mapilit o matyaga pa rin tayo kahit na may mga balakid sa ating request. Na kahit sabihin natin na-delay, alam pa rin ng Diyos ang ating hinihiling. At gustong-gusto niya na magtyaga tayo, na pilitin natin ang Diyos sa ating mga prayers. Kaya dito po, pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan o lakas sa kabila ng ating maliit o kakaunting pananampalataya. So may ilan lamang akong 3 punto na ibabahagi sa inyo. Una, do not lose heart. Ito yung huwag kang mawawala ng pag-asa. Pangalawa, we can score victory for our loved ones. May kondisyon. If we have a great faith. Kung malaki o malago ang ating pananampalataya sa Diyos. At pangatlo, ang panalangin ng ina para sa kanyang anak ay natupad dahil sa kanyang malaking pananampalataya. Hindi mangyayari yun kung hindi tayo o hindi siya nanalangin. So yan ang mga iiwan ko sa atin na sana
ay ibabahagi din natin sa iba. Sa pamagitan ng panalangin, ay binibigyan tayo ng unang tikim ng kaluwalhatian o ng langit at ang anuman mula sa paraiso ay bumababa sa atin. Sana, dalangin ko ay maranasan natin ang langit o ang kaluwalhatian na bubukas sa ating mga buhay sa pamagitan ng ating pananalangin. Kagaya ng babaeng Cananea, manalangin ng manalangin ng manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.